Good evening mga ka-breeder. So, kanina pa ako nakahiga dahil napagod ako ngayong araw dahil straight ang klase ni Sir. Kaya lang, hindi ako makatulog. Kaya, dito muna ako sa bakuran at papahinga. Tapos, yun. So, binaba ko yung mga ilang manok para makasama ba. So, mayroong kasing nagtanong mga ka-breeder na patungkol sa breeding. Sa totoo lang, mga ka-breeder, medyo umiiwas ako sa mga ganong bagay o tanong. Kasi una, hindi ako veterinaryo. Pangalawa, hindi rin ako geneticist. Kaya lang, yung aking kaalaman tungkol sa breeding ay simple lang naman. So, ang ginagamit ko lang naman ay chicken sense. So, kung tatanungin niyo ako kung paano ba ako mag-breed o paano yung usual na breeding na alam ko. So, ako kasi hanggang three-way cross lang ako. Or hanggang two-way. Or I bred yung mag-ina, magkapatid, magtito. So, ganun lang po yung alam kong breeding. Kasi ang hirap kasi mga ka-breeder na pag-usapan natin yung ratio and proportion ng bawat bloodline. Dahil hindi naman natin alam kung talaga yung ano talaga yung composition ng manok dahil unang-una ang bawat manok ay may kanya-kanyang taglay na genes. Kaya minsan yung salitang puro ay hindi natin ganong ginagamit. So, ang common na gamit, ako, for example, tulad ko, ang ginagamit ko ay salitang inbred saka linebred. So, magkamag-anak, yun nga, magkapatid o magtatay o magnanay. Kasi ang tanong sa akin, Sir, paano ba mababawasan yung bloodline na Oriental? Kasi ang kinos po niya, McLean at isang sa Oriental. So, ang magiging labas po nun, 50-50. So, 50 McLean, 50 Oriental blood. So, paano raw ho ba yun mababawasan? So, simple lang naman. So, ibalik mo sa nanay, kung ang nanay ay pure McLean, so ibalik mo yung anak sa kanya. So, para maging 3/4, no? And then, balik mo uli sa nanay yung kanyang anak, o bali yung kanyang apo, parang ganon. So, magiging 7/8 na siya. So, ganun lang naman ang sa breeding para sa akin. So, kasi kung medyo gagamitin natin yung mga scientific word, gaya ng phenotype, sa genotype, so medyo mahirap kasi hindi naman tayo nag-aral tungkol doon. So ganun lang naman mga ka-breeder. Basta ang aim lang natin ay kung ano yung magninik sa mga bloodline na pinili natin. Pero, syempre, dapat, sa umpisa, alam natin kung ano yung major composition ng manok natin bago natin siya i-breed. At ang makakasagot lang nun ay yung taong nag-breed nung mismo ng manok na pinagkuhanan nyo. So, yun lang po. So, yun lang po yung sagot ko sa tanong ng ating as a ka-breeder mula saan ba galing yun? Sa Mindanao, yun. So, shout out sa iyo, sir. So, sana po nasagot ko po yung tanong nyo. So, eto po, sa baba, yan po. So, example po ito, no? Ito po ay isang Joe Good Gray. So, ang sabi po sa akin ng breeder na si Mater Gregorio ng El Toro Game Farm, yan daw po ay quote and unquote, yan po ay pure na Joe Good. So, malaman ko po ito yung inbred na Joe Good. So, partner po siyang dumating sa akin, babae at lalaki. Kung titingnan nyo, medyo maliit siya, pero yung kanyang katawan po ay football shape. Tapos, tingin ko mga ka-breeder, meron siyang itsurang kelso, no? Dahil sa aking pagkakaalam, ang mga Joe Good Gray po kasi ay meron po yata silang bloodline na kung tawagin ay Frost
Kelso. So, ganun po. Kaya po ang itsura niya, mukha siyang Kelso. Sa fighting style po, isa sa mga katangian niya ay napakatalino at yung isa po na hindi usual sa mga manok, yung pagiging offbeat. So, yun po yung kumbaga nagustuhan ng mga ibang breeder dito sa Jogood na to. Pero in my case po, yan po kasi yung sa unang bloodline na regalo ko sa tatay ko noon, nung po siya nabubuhay. Kaya po bilang pagkilala, no, ay binalik ko po yung linya ng tatay ko. Pero based po sa mga nabasa ko at sa experience din po namin dati, mataas po ang winning percentage sa amin ng Jogood kasi kinos po siya sa Rubol, no? Tandang-tanda ko po sa Rubol ni Nene Araneta, if I'm not mistaken. So, naging magaling po siya, kaya naging sikat po yung aking ama nung nilalaban po niya yung mga talisain. So, yun lamang po mga ka-breeder. So, nagpapahinga lang po ako, kaya naisipan ko kung mag-vlog. So, kung meron po kayong katanungan at kaya ko pong sagutin, sige po, mag-message lang po kayo. At sana po ay kung ano po yung mga bagay na natama para sa inyo, yun lamang po ang pulutin. So, hindi ko po sinasabi na alam ko ho lahat. So, kumbaga, ayun po aking kaalaman, ayon lang sa aking experience at mga nabasa. So, bago ko po tapusin, gusto ko po magpasalamat, no, sa isa sa magaling na breeder sa Pampanga. So, Sir Mag, salamat po sa knowledge. At kay Kuya Danny, salamat din po. At ganoon din po, salamat po sa lahat ng nag-like sa aking YouTube channel at subscribe. Maraming salamat po. At sa patuloy po na sumusuporta at nagmamahal po sa akin, maraming salamat po sa inyo. Yun lang po mga ka-breeder, at lagi po nating tandaan, bawat araw, mas piliin po lagi nating maging mabuti. God bless everyone and have a restful night. Bye-bye po.